Naka-red alert ngayon ang buong puwersa ng militar at pulisya sa Maguindanao ilang araw matapos ang madugong engkwentro sa bayan ng Mamasapano. May mga banta raw kasi na posibleng umatake ang ilang grupo para ipaghiganti ang kanilang mga nasawing kasamahan sa engkwentro. Live mula sa Cotabato City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, 3 araw matapos maganap ang madugong engkwentro sa pagitan ng PNP-SAF, ng BIFF at ng MILF sa bayan ng Mamasapano sa lalawigan ng Maguindanao. Pansin ngayong araw ang sobrang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa lalawigan. Paano naman kasi nakatanggap ng impormasyon itong mga otoridad na maaring may maglunsad daw ng pag-atake dahil sa paghihiganti ng ilang grupo na nasangkot nga doon sa madugong engkwentro noong linggo. 3 araw matapos ang madugong engkwentro sa bayan ng Mamasapano, Maguindanao, naka-red alert ang buong puwersa ng Philippine Army at Police. Nagkalat ang mga checkpoints. Isa-isang pinabubuksan ang mga trunk ng kotse, pinabababa rin ang mga sakay ng motor. May impormasyon daw kasing magpapakalat di umano ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ng mga improvised explosive device o IED. IED and mga baril. Mga baril nga galing doon sa loob. Galing sa loob. Galing sa yung sa encounter. Encounter. Oo. Ayon din sa militar, may bantaring posibleng pag-atake ng mga grupong gustong ipaghiganti ang mga namatay nilang kasamahan. Nagdagdag din daw ng puwersa sa lugar ang BIFF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kaya naman nakapwesto ang mga tangke ng militar sa mga lansangan papasok ng Mamasapano. Nagkalat din ang mga tangke sa Jensan Cotabato Highway. Nagtatangka rin daw ang mga BIFF na ibenta ang mga malalakas na uri ng baril na nakuha nila mula sa mga napatay na pulis. Merong mga na-receive kasi kami na information na merong bentahan ng guns kasi hindi lang naman yung MILF yung nakukuha, yung BIFF din. And we have been receiving reports na yung BIFF ay nagbebenta. Una nang sinabi ng BIFF na wala silang balak isauli ang mga baril na nakuha nila mula sa nakasagupa nilang PNP Special Action Force. Sa kabila ng paghigpit sa seguridad, normal naman ang takbo ng buhay sa mga bayan ng Mamasapano, Datu Saudi Ampatuan at Datu Piang na kilala ring ginagalawan ng BIFF. Bukas sa mga palengke at paaralan, tuloy-tuloy rin ang biyahe sa mga kalsada. Pero kasunod ng bakbakan noong linggo, hindi maiwasan ng mga residente na mangamba para sa kanilang kaligtasan. Gaya ni Aling Monira Ander, residente ng barangay Tucana Lipaw sa Mamasapano kung saan nangyari ang engkwentro. Isa raw siya sa mga unang nakakita nang dumusab daw ang mga tauhan ng PNP-SAF. Ginawa pangaraw na command post ng backup team ng mga nasawing pulis ang kanyang bahay sa tabing kalsada. Isang araw. Alas 4 ng gabi, then alas 5 ng hapon. Then alas 6 mo uli siya. Ngayon, mula noon, natapos, wala na? Wala rin. Kaya habang nakikipag-ubusan ng bala ang mga miyembro ng SAF sa kabila ng highway, inuubos naman daw ng backup team ang kanyang paninda at iba pang pagkain. Nakatapos na ng putok, hindi ako naman tatakot. Dumating ako rin, may bakwita ko sa may paso. Maraming siya dito tao, kumano sa may kani, may makiat siya sa bahay ko, maraming siya, may 10. Hoy, bakit po na? Bakit yung kuha ang darangan ko? May sundalo ko na, may pira ko na kaya, wala ng pira. Bakit yung makiat ko sa pulo? Sinari na ng pinto, mga sundalo. Dito rumating ako siya, may tinda ko maraming sa loob, wala na. Uubos. Sa sobrang takot na tamaan ng ligaw na bala, wala raw siyang nagawa kundi magtago na lang. Ang isa niyang kapitbahay itinuro pa sa GMA News ang mismong lugar ng engkwentro na niya ay pinakamalaking operasyon na kanyang nasaksihan. Ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities tuloy-tuloy raw ang pagsisikap para mapahupa ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nananawagan din ng CCCH na bigyan daw muna ng pagkakataon na malaman kung ano ang tunay na nangyari bago kundinahin ang naging papel ng MILF sa madugong engkwentro. Suspend our judgment on this incident. Tingnan muna natin based on nakikita namin, we have to look on both sides. Dapat wag tayo magkaroon ng response na pwedeng i-agitate ng other parties who are drawing away from the BBL.
Ma'am Jess, galing nga tayo dun sa lalawigan ng Maguindanao, wala pang 2 oras ang nakalilipas at pwede nating sabihin na sa kabuuan, tahimik ang sitwasyon hanggang sa mga sandaling ito. Pero yung sinasabing pag-exchange nga o pag-reposition ng 2 brigade, kung kaya't naglatag silang na napakaraming tangke dito sa kahabaan ng kalsada, ay hanggang sa mga sandaling ito ay naroon pa rin sila sa tabing kalsada at tila may binabantayan. So reading between the lines, maaring ito na rin yung effort ng ating gobyerno na bantayan nga ang anumang maaring mangyari, bunsod nga nung nangyaring engkwentro noong linggo. Kung kaya't parang totoo nga, no? Parang looking at yung mga physical manifestations itong preparations ng mga tropa ng gobyerno, ay mukhang may threat nga talaga silang binabantayan. Although pwede rin naman natin sabihin na baka hindi lang talaga sila nagpapakakampante at binabantayan ng husto ang lugar sa anumang maaring mangyari sa mga susunod na araw ngayong napaka-fragile at napaka-maselan ang sitwasyon sa mga sandaling ito. Ma'am Jess. Chino, bakit nga ganon na may banta ng retaliatory attacks o resback? Gayong ang namatayan yung tropa ng gobyerno. May reported casualties din ba on the side of the MILF and the BIFF? Alam mo, Ma'am Jess, walang nagsasabi officially na kung ilan ang bilang ng namatayan sa MILF or sa panig ng BIFF. Although kahapon, nakausap natin itong spokesman ng BIFF at sinabi nito na wala daw casualty sa panig ng BIFF. Pero given naman yung firepower ng 100 or almost 100 mga SAF operatives na pumasok doon at pumutok rin naman ng baril during that encounter noong linggo, ay pwede nating mag-speculate at this point kasi wala naman tayong nakikitang mga bodies na merong namatayan sa panig ng MILF o maaari ring may namatayan din sa panig ng BIFF. Kung kaya't isa nga ito sa mga pinaghahandaan ngayon ng gobyerno na maaari lang may posibilidad na maglunsad ito ng retaliatory attacks bilang paghihiganti doon sa kanilang mga namatay na kasamahan. Bagamat sinasabi rin naman ng 6th Infantry Division na bago pa mangyari enkwentro ito, ay tuloy-tuloy naman itong pagtatanim ng mga IEDs ng BIFF sa kabahan ng highway para i-target o targetin itong mga dumadaang tropa ng gobyerno, pulisman o militar. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Chino Gaston.